Maglagay ka nito sa wallet mo bago pa sumapit ang ghost month para hindi ka malasin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Meron ka ba nito? Ito po isang uri ng Chinese coins na ginagamit po or inilalagay sa ating mga wallet, lagayan ng pera o kung anumang lalagyan na doon nakatago ang pera. Hindi alam ng karamihan sa atin na hindi lamang yan para umakit ng swerte para sa atin. Yan po ay nagbibigay ng proteksyon para sa iba't ibang uri ng enerhiya na nakapaligid sa atin na nagiging dahilan kaya nade-drain ang wealth energies ng bawat isa. Ngayong ghost month po, napakataas ng yin energies. Mahalaga meron tayo nito sa mga wallet, anumang lalagyan ng pera na meron ka, maglagay ka nito. Kung kayo po ay meron na nito, check nyo yung coins na meron kayo. Yan ba ay good pa ang condition? Walang discoloration? Kung yan po ay good pa, pwedeng gamitin yan, i-cleanse nyo lang. Pag nag-cleanse po ng ganyan, pasisinagan lang yan sa sikat ng araw para maibalik lang or ma-activate lang yung energies nito. Kung nakabalot naman po ng plastic, meron po kasing ibinalot nila ng plastic yung ganyan nila, punasan nyo lang at pasinagan nyo lang ulit din sa araw. Okay? Kung yan ay discolored na, nasira na, mga madam, mga sir, mura lang yan. Pwede po kayong umorder niyan para bago o fresh ang energies nang ilalagay ninyo sa wallet ninyo na gagamitin natin sa ghost month. Okay? Kapag natapos po ang ghost month, tanggalin ninyo yung mga ginamit ninyo na coins na para sa ghost month at yan po ay papalitan. Itabi muna yung coins sa isang lalagyan, sa isang mangkok, itabi muna siya at ilagay ninyo malapit sa mga bintana ninyo para ma-cleanse siya sa loob ng ilang araw. Okay? Pwede kang bumili ng dalawa niyan kung gusto mo, mura lang yan, para may pamalit ka kapag tinanggal mo siya kapag natapos yung ghost month. Okay? Kasi kailangan po yung na-accumulate niya na energies dahil nandyan yan sa kanya, ma-cleanse niya muna ng ilang araw bago ninyo ito ulit gamitin. So, kailangan may pamalit ka niyan sa wallet mo. Pwede kang umorder ng dalawa or higit pa. Lalo na kung sa pamilya ninyo, maraming nagtatrabaho na. Bigyan nyo sila niyan, mga madam, mga sir. Pangontra nila yan. Murang-mura lamang yan, mga madam, mga sir. Malaki ang maitutulong yan para sa atin pang proteksyon sa panahon ng ghost month. At isa rin sa mga dapat natin tandaan, mga madam, mga sir, kapag nakakita po kayo ng pera sa kalsada o sa daan, sa panahon na nagaganap ang ghost month, huwag nyo pong pupulutin, lalo na po kung hindi naman ito sa inyo. Kasi po, mataas ang yin energy sa panahon na nagaganap ang ghost month. Maraming wandering ghost ang bumabalik para ang ilan sa kanila ayon sa paniniwala nais maghigante, nais makabalik, o nais maghanap ng papalit sa kanila. So, ibig sabihin, yung perang nakikita ninyo sa kalsada, sa daan, na hindi naman sa inyo, mataas ang yin energies niyan. Mataas ang malas na enerhiya niyan na pwede mong makuha kapag kinuha mo. Okay? Pwede magdulot ng grabing kamalasan sa iyo, kaya mas maigi po, wag na itong pulutin. Kung hindi naman ikaw ang nakahulog, kung hindi mo naman pera yung nahulog, huwag mong pulutin. Kung yan ay sa'yo, pulutin mo sa'yo yan. Okay? Mataas po ang yin energies at iniiwasan talaga na pumulot ng pera kung saan-saan. Dahil nalaglag yan eh. Minsan po yung iba sinasadya talagang ilaglag yan bilang offering nila. Okay? Kaya nila inilalaglag yan. Okay? So, iwasan nyo po na pulutin para hindi kayo malasin kasi po pwedeng yung kamalasan magtuloy-tuloy yan sa inyo. Okay? Yan po ay ayon sa paniniwala. At para doon sa comment ni ma'am na lilipat ng bahay sa panahon ng August. Mga madam, mga sir, ayon po sa paniniwala,
Kapag nagaganap ang ghost month, hindi talaga sila lumilipat ng bahay. Pero po, kung halimbawa yung plano ninyo na paglipat, mga madam, mga sir, pinlano nyo yan bago pa umabot yung August, pwedeng ituloy yan. Okay? Kung halimbawa po, before pa ng August na nasa plano nyo na talaga or schedule ninyo talaga na August kayo lilipat, pwede talagang ituloy yan. Kasi hindi naman ninyo ginawang yung plano sa panahon talaga na nagsimula yung ghost month, di po ba? Kasi kung ginawa nyo talaga, pinlano nyo 13, pinlano nyo yung paglipat ninyo, yun po pinaniniwalaang malas yun. Pero kung yan ay naplano na ninyo bago pa maganap yung ghost month, pwede po talaga ituloy yan dahil yung naplano nyo na yan o yung schedule nyo na yan, nauna na. Nauna nyo niyang napag-usapan, napaghandaan. So, pwede pong ituloy yan, mga madam, at i-cleanse nyo po yung lilipatan ninyo, mga madam, mga sir, kasi ayon sa paniniwala, pwede naman talagang ituloy yung mga nakaplano na bago pa naganap yung ghost month. So, dahil tutungtong na yung ghost month, i-cleanse nyo na lang at maglagay kayo ng mga pangontra sa ghost month para po hindi kayo malasin. Okay? At para naman po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, siya ay mayroong halaman na gumagapang sa labas ng bakod niya, nakalagay ito sa paso. Nais niya itong alisin o ilipat. Sabi ng kaibigan niya, wag na niyang alisin, gawa ng ito ay nasa labas naman ng bakod niya. Tama ba o pwede ba yung sinabi ng kaibigan niya? Ma'am, may punto po yung kaibigan mo. O nga naman, nasa labas yan ng bakod mo. Kaya lang po, mga madam, mga sir, no, kung tumama yung flying star na malas sa harap ng bahay mo, nakatungtong pa rin ang bakod mo dyan, gumagapang yung halaman na tinanim mo, maa-aggravate yung negative flying star na yon at mamalasing ka. Isa yon sa mga iniiwasan, mga madam, mga sir. Hindi lang po dahil sa ito ay magdudulot ng tangled energies, ng buhol-buhol na problema sa inyo, hindi lang dahil doon. Ang tinitingnan natin dito, kapag tumama yung mga matitindi o mga delikadong flying star, maa-activate yan nung gumagapang na halaman. Dahil tumatagos talaga ang mga ugat niyan sa lupa at palalim pa o malalim pa ang kayang abutin niyan. Okay? Ngayon, para hindi masayang yung tanim mo, kapag namunga yan, mga madam, mga sir, i-harvest mo yung bunga. Ngayon, kung nais mo na i-replant sa ulit, i-replant mo pa rin, ilagay mo sa paso. Kasi kapag nakapaso yung mga gumagapang na halaman, pwede mong ilipat yung paso eh. Ilipat mo doon sa area na hindi naman nakalagay sa harap ng bahay mo. Kapag nalaman mo na kung ano yung flying star ng bawat area kada taon, ilalagay mo siya sa swerteng area. Pwede mong buhatin siya, alisin siya. Halimbawa po, nalaman mo, hindi masyado swerte yung area na pinaglagyan mo. Buhatin mo ngayon dahil nakapaso naman yan, ilipat mo doon sa swerteng area. So yan ang kagandahan kapag nakapaso ang halaman. Nakokontrol mo kung saan mo ilalagay. Pero kung yan ay nakagapang talaga sa lupa, alanganin po yun kasi po pwedeng ma-activate yung negative energies. At yung sinasabi ng kaibigan mo may punto yon, tama din naman yon, kaya lang, hindi lang naman tayo tumitingin sa katangian nito. Tumitingin tayo sa posibilidad ng pagtama ng mga negative energy sa area at ikaw ang makakakuha ng kamalasan na maidudulot nito. Okay? So para po sa lahat na may mga tanim na gumagapang, na namumunga, nagugulay nila yan, mas maigi kung nakapaso. Para po kapag nalaman ninyo na may malas dyan, ilipat ninyo doon sa swerteng area. Ganun pa rin naman mapapakinabangan ninyo at kontrolin ninyo yung paggapang niyan. Mas maganda kung lalagyan nyo ng trellis kaysa gumagapang siya ng direkta sa lupa. Kasi kapag naka-trellis, mga madam, mga sir, paahon siya eh. Okay? At hindi siya ganun kalat na talagang buong area na ino-occupy niya na. Okay? Kasi naapektuhan po niya yung balanse ng energy sa isang area kapag sobrang dami
ng isang bagay o ng isang halaman. Okay?